Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Antique, may isang lalaking kilala sa pangalang Tomas. Siya ay hindi kagwapuhan, kayumanggi ang balat na parang laging sunog sa araw, may ilong na malapad, at ngiting parang laging may masamang binabalak. Ngunit kung gaano siya kapangit sa paningin ng marami, ganoon naman siya katapang sa kababaihan. Kilala siya sa baryo bilang babaero, dahil halos lahat ng dalaga, may asawa, o kahit mga byuda ay pinopormahan niya. Ang iba ay natatawa lang, ang iba naman ay naiinis, ngunit si Tomas, walang pakialam, basta't babae, liligawan at aayain niyang lumabas. Ngunit isang gabi, sa gitna ng pista ng kanilang baryo, nakilala niya ang isang babae na ibang-iba sa lahat ng kanyang nakita. Siya ay si Luna, maputi, mahaba ang buhok na kasing itim ng gabi, at may mga matang kumikislap na parang bituin. Sa unang sulyap pa lang, hindi makakaila na siya ay may kakaibang ganda. Para kay Tomas, ito na ang prinsesa ng kanyang mga pangarap. Kaya't agad siyang lumapit at nagpakilala, gamit ang kanyang karaniwang mga banat. Magandang gabi, Binibini. Hindi ko alam na sa baryo namin ay may bumabang diwata. Ngumiti lang si Luna, isang ngiting misteryoso. Ikaw naman, ang galing mong mambola. Mula noon, araw-araw ay sinusundan ni Tomas si Luna. Hindi siya tinataboy ng dalaga, ngunit hindi rin siya lubusang pinapansin. Mas lalo tuloy siyang nahulog. Hindi niya alam, sa likod ng malaanghel na kagandahan ni Luna, may tinatagong lihim na nakakatakot. Si Luna ay hindi ordinaryong babae. Isa siyang aswang. Sa tuwing kabilugan ng buwan, lumalabas ang kanyang tunay na anyo, mata na nagiging pula, kuko na humahaba't tumatalam, at gutom sa lamang loob ng tao. Sa baryong iyon, maraming bigla ang nawawala, mga bata, hayop, at minsan ay matatanda. Ngunit walang nakakahalata na si Luna ang dahilan. Isang gabi, nasundan ni Tomas si Luna papunta sa masukal na kakahuyan. Doon niya nakita ang hindi niya inaasahan, ang pinakamaganda niyang nililigawan, ngayon ay nakaluhod sa harap ng isang patay na baboy ramo, at buong hayop na kinakain ang atay nito gamit ang mahahaba niyang kuko at matutulis na ngipin. Nanlaki ang mga mata ni Tomas, halos mapasigaw, ngunit tila nawala ang lakas ng kanyang tuhod. Hindi siya makatakbo, ngunit sa halip na matakot ng tuluyan, naramdaman niya ang kakaibang pintig ng kanyang puso. Diyos ko, kahit halimaw ka, ang ganda mo pa rin, bulong niya sa sarili. Narinig siya ni Luna at agad lumingon. Pula ang mga mata nito, nangangislap. Lumapit siya kay Tomas at inilapit ang kanyang mukha. Ngayon alam mo na ang totoo, takot ka ba? Tanong ni Luna, malamig ang boses. Sa halip na umatras, ngumisi si Tomas. Hindi, lalo kitang gusto. Kahit halimaw ka, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Nagulat si Luna. Sa unang pagkakataon, may taong hindi tumakbo, hindi nagsisigaw, hindi nagtangkang ipagtanggol ang sarili. Bagkus, minahal siya ng buo, kasama ang kanyang sumpa. Mula noon, naging kakaiba ang ugnayan nila. Habang lalong umiibig si Tomas kay Luna, lalo namang naguguluhan ang dalaga. Sanay siyang katakutin at iwasan, ngunit ngayon may isang lalaking handang yakapin ang kanyang dilim. Si Tomas, ang babaerong pangit na walang ibang inatupag kundi babae, ay natutong magmahal ng totoo. Ngunit dumating ang gabi ng kapistahan ng San Roque, ang patron ng baryo. Sa gitna ng kasayahan, isang matandang albularyo ang nakatunog ng kakaiba kay Luna. Dinala niya ang isang bote ng banal na langis at itinapon iyon sa paligid ng dalaga. Biglang nag-iba ang anyo ni Luna, nagpakita ang kanyang pagiging aswang sa harap ng lahat. Sigawan, takbuhan, ang buong baryo ay nagkagulo. Gusto na sana siyang patayin ng mga tao gamit ang sibat at itak, ngunit hamarang si Tomas. Kung papatayin niyo siya, ako muna ang unahin niyo. Sigaw niya, nakahawak sa mga balikat ni Luna.
Nanlaki ang mata ng mga tao. Sino bang matino ang lalaking magtatanggol sa isang halimaw? Ngunit si Tomas, kahit pangit at kilala bilang babero, ay tumayo bilang tagapagtanggol ng kanyang minamahal. Dahil sa pagmamahal ni Tomas, nagdalawang isip si Luna. Buong buhay niya'y kumakapit siya sa dilim, ngunit ngayon may isang taong handang ibigay ang lahat para sa kanya. Pinili niyang talikuran ang kanyang pagiging aswang, kahit kapalit nito'y ang kanyang lakas at kapangyarihan. Ngunit may kapalit ang lahat. Habang nakayakap kay Tomas, unti-unti siyang nanghina, hanggang sa tuluyan siyang naglaho, para bang usok na dinala ng hangin. Umiiyak si Tomas, ngunit ramdam niya na iyon ang huling regalo ni Luna, ang piliing maging tao sa kanyang puso, kahit kapalit ang sariling buhay. Mula noon, nagbago si Tomas. Hindi na siya ng babae. Ang dating babaerong pangit ay natutong magmahal ng totoo, at itinoon ang buhay sa pagiging mabuting tao. Lagi niyang dinadalaw ang masukal na gubat kung saan siya unang nahulog kay Luna, at tuwing kabilugan ng buwan, pakiramdam niya'y naroon pa rin ang ngiti ng dalagang aswang na minahal niya.